So mayroon na naman tayo ritong pasyente mga katropa, Honda Click na version 3. Nakasampa na naman sa garong. Mahilig talaga sumampa sa garong itong mga Honda Click na ito. So ano na naman kayong problema ng motor ni boss mga katropa? Alamin natin yan. Tanungin natin sa kanya kung ano nangyari. Anong nangyari dito boss? Biglang naano sa lubak, sir. Nalubak? Biglang opo. Bigla na lang tumirik? Tumirik. Namatay bigla? Ano to, kargado? Hindi. Stock lang. Nagpalit lang kayo ng tambucho. Malalim yung pagkakalubak? Hindi naman. Hindi naman. Bago malubak, meron ng sintomas na namamatay-matay. Hindi naman. Hindi naman. Yun lang, biglaan na lang. So yun yung nangyari sa motor ni boss mga katropa. Nung nalubak daw sila, bigla na lang daw nag-shutdown yung buong motor at hindi na umandar yung kanyang makina at hindi na rin niya mai-push button. So sa video nito mga katropa, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano i-troubleshoot yung ganitong klaseng problema para kung sakaling ma-encounter nyo yung ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, at least alam nyo na ang inyong gagawin. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So kapag usapang lubak sa Honda Click version 3 mga katropa, dalawa yung nagiging problema dyan. Yung una, pinakaunang main reason kung bakit siya namamatay kahit na hindi nalulubak, or minsan sabihin mo nang nalubak biglang namatay, ang pinakaunang dahilan dyan ay yung kanyang fuel pump nagkakaroon ng problema. Ang nangyayari kapag nalubak ka, bigla na lang nag-i-stack up yung kanyang fuel pump. O kaya minsan naman kapag tumatakbo, bigla na lang titirik dahil nag-i-stack up din yung kanyang fuel pump. Yun yung madalas na issue ng Honda Click version 3. So bukod sa fuel pump na problema ng Honda Click version 3, nagkakaproblema rin ito sa wiring. So paano natin masasabi kung wiring ba ang problema o yung fuel pump ang problema? So bago ang lahat, tignan muna natin yung kondisyon ng motor ni boss. Isusi natin. So kapag sinusi natin, kung mapapansin nyo, walang display yung kanyang dashboard panel. Pero kapag binusinan natin, meron naman. Yung kanyang signal light, wala. Left and right, wala siyang signal light. Hindi gumagana. Tapos yung kanyang headlight, kung mapapansin nyo, meron naman siyang low beam. Gumagana yung kanyang headlight. Tapos kapag high beam natin, meron din. Functional din yung kanyang headlight. Good. Pero yung kanyang park light, walang display yung kanyang park light. Patay din yung kanyang park light. Tapos kapag pinush button natin, walang push button. Hindi gumagana pero meron siyang busina. Pero ayaw mag push button. So dito na natin makikita mga katropa kung ano talagang problema ng motor ni boss. Nung nag-check tayo, wala siyang push button, walang signal light at blackout yung kanyang dashboard panel, walang display. So sa kondisyon ng motor ni boss, malinaw na ang problema ng motor niya ay wiring. Paano naman natin masasabi kung fuel pump naman ang problema? So ganito yon. Halimbawa, sinusi mo yung motor. Tapos pag susi mo, mayroong display yung kanyang dashboard panel, mayroong signal light, may busina, may headlight at may push button. Kahit nasira yung fuel pump, nagpo-push button pa rin dapat pero hindi umaandar. Automatic, ang i-check natin doon ay fuel pump. Baka hindi nagbubuga ng gasolina, nag-stack up yung kanyang motorized ng fuel pump, kaya hindi nagbubuga ng gasolina at hindi umaandar yung motor. Pero kapag ganito ang problema ng inyong motor, walang push button, walang display yung kanyang dashboard panel at walang signal light, automatic, hindi fuel pump ang problema. Ang problema niya ay wiring. Yung supply ng signal light at supply ng dashboard panel at nung kanyang push
push button, iisa lang yung kanilang supply. Pag nawala yung signal light, asahan mo mawawala yung supply ng dashboard panel at asahan mo walang push button. So pag ganyan ang problema mga katropa, basic lang yung problema niyan. Dito lang tayo pumunta sa kanyang battery, tanggalin natin yung kanyang cover. So aalisin natin yung cover ng battery kasi meron tayong isang fuse na titignan dito. Pero meron na palang wiring na pinagapang dito sa labos, nagpa-wiring na siya. So isang fuse lang yung titignan natin dito para ma-solve natin yung problema. So dito sa Click version 3 mga katropa, sa battery niya kung mapapansin nyo, meron ditong dalawang fuse na nakabukod. Yung isang fuse pang headlight, yung 7.5 na fuse yan ng ating headlight. At yung kabila naman ay sub 7.5 din siya. So sa sub fuse, dyan nakalagay yung ating starter, yung dashboard panel natin, tapos yung ating signal light. Diyan siya nakakonect sa sub na fuse. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin yung fuse na yan at titignan natin kung corrosion ba or pumutok. So ayun yung alamin natin. Kaya huhugutin natin yung fuse ng ating sub. So ito yung fuse ng ating sub mga katropa. Kung sisilipin natin yung gitna ng ating fuse, kung mapapansin nyo, pumutok siya at malakas yung pagkaputok niya. Talagang yung hiwalay niya malayo sa isa't isa yung hiwalay ng ating fuse. Para tandaan na hindi lang simpleng grounded yung nangyari kay boss, kundi meron talagang grounded o may sumasabit na wire doon sa ground ng kanyang motor. Kaya yung putok ng fuse, medyo malaki yung kanyang agwat. So ang hinala ko rito mga katropa, itong nilagay nilang mini driving light, kasi naglagay si boss na mini driving light, yun yung kanyang switch. Tapos yung mini driving light niya, dito sa ilalim. So kapag pumutok yung fuse ng ating sub o kaya kahit anong klaseng fuse dito sa ating fuse box, dapat hindi natin pinapalitan basta-basta ng bagong fuse kasi puputok lang din yan. So may rason bakit pumuputok yung fuse. Maaaring grounded or minsan sa katagalan na rin ng fuse, bumibigay na rin siya ng kusa. Pero kadalasan, grounded yung nangyayari dito. Kaya ang gagawin natin bago natin palitan ng ating bagong fuse, kailangan malaman natin yung problema bakit pumuputok yung fuse at kailangan mahanap natin kung ano yung dahilan. Kasi kung papalitan mo lang ng fuse uli, puputok at puputok lang din yan, tapos titirik at titirik lang din yung motor. So heto yung mga wiring ni boss mga katropa. Binuksan ko yung harapan at kung mapapansin nyo, mayroon siyang busina, mayroong balas ng ating mini driving light. So itong wiring na ito ay hindi pinawiring sa amin kasi bagong customer lang namin to, bagong na-encounter ko na customer lang ito. At itong wiring na ito ay pinawiring sa ibang shop. So kung mapapansin nyo, hinahanap-hanap ko yung problema kung may mga naka-open na wire, kung mayroong grounded, kung may sumayad, at pati yung kanyang relay. Tignan ko rin yung relay niya sa baba kung sumasayad yung bawat pin, kasi minsan yung mga pin ng relay nakadikit sa bakal kaya nagkakaroon ng grounded. So okay naman, walang problema. Ngayon may napansin ako rito mga katropa, dito sa wire ng mini driving light. Kung mapapansin nyo, puwersado siya, nakabend siya doon sa mismong bakal. Ngayon nung inisa-isa ko yung kanyang wiring, napansin ko, heto, meron siyang gas-gas doon sa bakal kasi yung bakal na yon, yung kanto nun, medyo matalim yan. Ngayon pag pabalik-balik or iniliko-liko mo yung motor at pabalik-balik yung wire dyan, nagagasgas yung wire at nagkakaroon ng problema kasi nababalatan yung wire. Kung titignan natin dito, kung mapapansin nyo, lumabas na talaga mismo yung stranded ng kanyang wire, yung mismong tanso. Yan o. Ibig sabihin, dumikit na siya doon mismo sa bakal. Kumanto na siya, gumasgas na. Kaya ang nangyari, siguro nung natagtag si boss, nahila yung mismong wire at natuluyan ng dumikit sa bakal na sugat na. Kaya ang nangyari, pumutok yung kanyang fuse at tumirik na yung motor. Wala ng panel, wala ng signal light at wala ng push button. So ang gagawin natin dito mga katropa, babalutin natin to ng electrical tape. Lahat ng kanyang wiring, unang-una yung natalukap na wire. Balutin natin ng electrical tape yung buong wire ng ating mini driving light para hindi na siya magasgas uli doon sa mismong bakal. Tapos ilalayo natin siya. So ito na yung ginawa natin sa wire ng mini driving light ni boss. Binalutan natin ng electrical tape, tapos inilayo natin din sa bakal. Nilagyan natin ng clearance, yung hindi siya masyadong banat o hindi siya masyadong nakadiin sa bakal. Pagkatapos niyan mga katropa, lagyan na natin ng bagong fuse yung ating sub dito. Lagyan natin ng bagong fuse. Pwede na natin lagyan dahil nasolve na natin yung problema. Pagkatapos natin malagyan ng bagong fuse, isusin natin, subukan natin. Okay, so mayroon na siyang panel. Gumagana na yung kanyang dashboard panel, may display na. Yung kanyang signal light, meron na rin, gumagana na rin. Kaliwa, gumagana na rin. Tapos, subukan natin paandarin yung motor kung aandar na. So okay na mga katropa, umandar na yung motor ni boss, pero yung kanyang battery indicator lumabas dahil medyo matagal lang natambak yung motor ni boss, kaya siguro naglobat yung kanyang battery. Pero kapag umandar na to ng matagal, magkakarga na yan, mawawala na yung kanyang battery indicator. Ang importante rito, umandar na, buhay na uli.
Yung wire pala na pinagapang nila sa negative at positive ng battery mga katropa, nilagyan namin ng i-terminal tapos nilagyan namin ng fuse box kasi napansin ko walang fuse box na nilagay dun sa mini driving light niya, kaya baka magkaroon ulit ng problema, delikado. Kailangan mayroong fuse kapag naglalagay kayo ng mini driving light. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring. Kaya nga sabi sa sticker nyo, pray before you start.